Kung isa ka sa mga naghahanap ng pinakamabilis na paraan kung paano gagawa ng floor plan sa AutoCAD, is para sa'yo ang video na 'to. Hello guys, welcome back again to my channel, and for today's video is we will be doing our second floor plan. Kung naghahanap ka ng way kung paano gumawa ng floor plan sa AutoCAD, is para sa'yo ang video na ito. On your screen is makikita nyo yung natapos nating ground floor plan, and the next thing na gagawin natin is second floor plan. But the thing is, hindi ko na ipapakita yung concept ko sa paggawa ng floor plan ng second floor plan. But the thing is, kapag gagawin na natin yung second floor plan, is hindi ko na ipapaliwanag yung most likely concept sa paggawa ng floor plan, kundi kung ano na lang yung magiging process natin along the way. And to summarize kung ano yung magiging process natin sa paggawa ng second floor plan, is kailangan natin ng grid lines, ng grid bubbles, okay, ng columns, ng walls, ng doors, windows, mga text, floor finishes, elevation, and then doors and windows annotations, mga 2D blocks, mga hatches, at saka cut section. And then apparently magkakaroon din tayo ng roof line, and then mga blow up details or blow up sections. So para hindi na tayo magtagal pa, is tara start tayo. The first thing that you ever need kapag gagawa kayo ng floor plan is draft plan. On your screen is makikita nyo yung draft plan na gagamitin natin, no? So, pag akit ng second floor plan, is magkakaroon tayo ng bedroom 1 dito, bedroom 2, ng master bedroom dito, at syempre, meron ding mga CRs na gagamitin. Magkakaroon din tayo ng terrace sa part na ito, at yung column location guys na gagamitin dito is ito rin yung yung column location na makikita nyo rin doon sa ground floor plan. Pinakita ko natin yung draft plan nito before doon sa aking isang video na ground floor plan. And ito naman yung continuation ng draft plan para naman sa second floor plan. And basically, yung mga draft plan guys, ito yung mga sinusundan natin sa paggawa ng drawing. And on this case or this part, is ito yung gagamitin natin. Okay? So, ipipaste ko na lang siguro siya dito sa gilid or sa video ko para makita nyo rin. So, ano nga ba yung magiging steps natin sa paggawa ng second floor plan or kapag gagawa kayo ng floor plan nyo mismo? The first thing na kinakailangan nyo guys is yung mga grid lines niyo. And basically, yung mga grid lines na to guys is normal lang naman is sa center ng column location ninyo. Or kung hindi man center, kundi sa edge ng column or sa property line, no? Kung sagad man ito sa property line nyo is normally doon nilalagay yung mga grid lines. So for this case, ang gagawin ko na lamang is ikakopy ko muna yung mga grid lines ko, okay, sa isang side para eksakto talaga yung pagkukuhanan ko. Okay. Make sure lang guys na naka-unlock yung mga layers nyo. Tapos ikakopy nyo lang sa isang side. Kung gusto nyo magkaroon ng exact value is much better para hindi kayo nalilito. So screen nyo nakikita nyo 27,149 siya. So pwede ako mag-assume dito kahit na mga 28,000. Okay. And then, after nyo ng grid lines, ito yung mga grid lines natin guys, at saka grid bubbles. Ang next na ikakopy naman natin is yung mga column. Okay? So, basically guys, yung mga column kasi natin is nagbabago rin ito ng size. Depende ito doon sa design ng inyong engineer. Okay? Pero for this case, is ipapakita ko lang sa inyo ang pinakamabilis na paraan ko kapag gagawa na kayo ng floor plan nyo. So, kung gusto nyo malaman kung paano yung concept na ito guys, is please do watch my previous videos kung paano ko ginawa yung ground floor plan. Okay, so imamano-mano lang muna natin. Copy natin to. Okay. Tapos, kakopy lang natin siya the same way. Kung 28,000 yung ginawa ko sa mga grid lines ko, is ganun din yung gagawin ko para sa mga column ko. Okay, so pagkatapos ng grid lines, grid bubbles, ito grid lines, grid bubbles, tapos column, next na gagawin natin is yung mga walls. And based dun sa draft plan natin guys, is magkakaroon tayo ng walls sa lahat ng sides na ito. And para sa walls na gagamitin ko, is gagamit ako ng 150mm na size dahil yun yung ginagamit nating exterior walls sa mga construction. At para sa mga interior walls, ang gagawin natin is 4 inches or 100mm. So, ang gagawin ko dito guys is maglalak lang muna ako ng layers
Okay, dala ko ito para hindi siya nagugulo. Tapos guys, merong isang technique, pwede kayong gumamit ng multiline, ML, no? ML, hindi ito yung game. Tapos piliin niyo yung justification guys na 0. Tapos yung scale na gagamitin natin is kung ano yung magiging size natin. Scale, ano yung size natin? 150. And then enter. Okay, and then enter ulit. Okay. So para saan yun guys? Skip ML. Okay. So magkakaroon kayo ngayon. Oops, palitan natin yung layers natin ng walls. Okay. Tapos, pwede na tayong gumamit ng multiline or ML. Okay. Tapos, isa pa dito. Then, check lang natin to guys, no? Ayan. So, 150 siya. Gumamit lang ako ng distance. So, ML ulit tayo. Assuming na ito ay center to center, yung walls na gagamitin natin. Remind ko lang kayo guys, maraming klase ng pagle-layer ng or paglalagay ng walls. Pwede itong naka-edge guys, no? Pwede siyang naka-plus dun sa edge nyo. It's either outside or inside. Depende ito dun sa gusto ng client nyo or ng design ng engineers and architects niyo. Okay? So, the next thing na gagawin natin is i-copy ko na lang ito. Okay? Pwede nating i-copy. Tapos, delete na lang natin kung may susobra. Okay. Tapos ito is i-copy na lang din natin. Or pwede tayong mag-multiline dito. Oops. Yan, tapos check lang natin guys na yung mga walls. So, straight naman siya. So, sa gitna, meron din siya ditong walls. Okay. Ito, hagdan daw sa wala tong walls. Ito, magkakaroon siya. Ito, magkakaroon din. Okay, so check na lang natin. Okay, so magkakaroon daw siya dito ng walls. Okay, tapos ito yung part ng hagdan. Tapos, para dito wala na pala itong kasi yan, oops. Tapos ito yung magiging terrace natin, so wala tong walls. Pero ito is meron tayong walls dito. But since ito ay interior walls case, papalitan natin to ng ML tayo dito ng style, no? Scale pala na 100 na lang kasi interior wall ito. Okay. Tapos magkakaroon ka rin dito ng walls. Magkakaroon ka rin dito ng walls na 150 or 6 inches yung kapal. Okay. So yan. Basically ganyan yung itsura niya guys eh. Okay. Ano ba yung mga wala natin? So kailangan natin gumawa dito ng CR. Okay, tapos ang gagawin ko dito is mag-offset lang ako ng offset tayo ng 1,500. Okay. XL tayo. Offset tayo ng 1,500. Okay. Offset pa tayo ng 300 para maging 1,800 chippies. Para medyo malaki-laki naman yung sige, sagad na. Offset tayo ng 2,000 para sagad na. Tapos offset din tayo, gawa tayo ng XL horizontal para dito. Offset lang tayo ng siguro 1,500. Pwede na. Para medyo malaki-laki naman. Tapos, fillet natin to guys. Tapos, offset tayo ng 50 para maging 100 yung total distance sila. Okay? Tapos, fillet natin to guys. No? Fillet, tapos, trim natin siya. Tapos, delete lang natin to. Tapos, trim din natin to guys.
Paano ko siya na-trim guys? Kilinik ko lang to dahil naka-multi-line tayo. Tapos explode lang natin. Okay, tapos delete lang natin to. Tapos ito guys is gawin yung define points to kasi kailangan natin to kapag nag-dimension na tayo. Pero gusto natin na nakikita siya pero hindi siya napiprint. Define points yung gagamitin nating layer. Oops. Okay. Tapos, next thing is gagawin din yung gagawin natin dito sa part na to. Okay. So, offset tayo ulit ng siguro 1,800. Mas maliit na lang. Tapos, gawa tayo ng XL. Offset tayo ng 1,500 din. Okay. 1.5. Medyo malapad siya, no? Tapos offset tayo ng 50. Kasi interior walls to guys. Or, ang pwede nyo gawin dito guys, pwede kayo dito gumamit ng ML dahil meron na tayong center line. ML. And then, gamit tayo ng scale na 100. Okay. Okay. Tapos, delete na lang natin yung mga sorry, ito pala hindi ko dinalit to. Ito na lang. Trim ko na lang to guys. Para magkakaroon ako ng construction line. Okay. Tapos, explode ko lang ito. Explode ko lang din ito. Tapos, trim tayo. Okay. Oops. So, ito naka-multi-line pa din siya. Explode natin. Tapos, trim tayo. Tapos, palitan natin ito ng define points. Okay. Tapos guys, baka nagtataka kayo, bakit itong nasa gitna hindi ko siya dinidelete? Kasi guys, meron akong reference line dito na construction line, na grid line. So, hindi ko na siya, actually, kapag nag-dimension ako later on, is meron akong reference dito. Okay, so magkakaroon ako dito ng bedroom. Okay, no? Tapos, ano pa ba? Ano pa bang kailangan natin? Ayan, so meron daw tayo dapat dito na wall na 1.2. Okay. So okay, so medyo may mali lang pala tayo guys. So, hindi pala dapat ito naka 150. So medyo may mali tayo doon. Kasi interior walls tayo. So ang gawin natin, ML na lang tayo. Okay. Ayan. Tapos para din dito. Okay. Tapos, delete lang natin to. ML din tayo para dito. Okay. So, medyo mag-iingat din kayo dun guys. Kasi, sobrang laking tulong nun. Oops. Ito na lang. Yan. Okay. So, meron tayong mga interior walls. Dapat yung interior walls natin is 4 inches lamang siya. Okay. So, offset daw tayo dito ng 1,200. Okay. Tapos, ML tayo dito. Okay. ML guys stands for multi-line. Explode natin. Tapos, fillet lang natin. Extend natin. Explode natin to. Trim lang natin. Okay. Tapos, pwede nating delete to. Okay. So, yan. Meron na tayong bedroom 1, bedroom 2. Tapos, meron pa tayo dito. Meron pa tayo dito na master bedroom. Check lang natin yung 1.8. Okay. So, medyo pwede na to na. So, meron lamang siya ditong hallway. So, siguro magkakaroon siya dito ng pinto para dun sa ating terrace. Ngayon, paano naman yung discarded dun sa terrace natin? Ito guys, maraming klase ng walls na pwedeng gamitin natin dun sa terrace natin. Pwede tayong mag-concrete, hollow blocks. Pero yung taas niya is hindi naman floor to ceiling. Siguro ang taas niya lang is 1.2 na magiging safe or magkakaroon ng guardrail yung taong pupunta dun sa terrace para hindi siya dun malalaglag. Pwede rin tayong gumamit ng mga glass or baluster
Depende ito dun sa magiging design ng architects and engineers nyo. So, i-assume ko lang muna to guys na ang gagamitin natin ditong materialis is concrete hollow blocks. Na ang taas niya is 1.2 meters. But then, hindi tayo gagamit dito ng cyan color guys kasi hindi naman sila same height elevation ng ating mga walls. So, ano yung colors na gagamitin natin? Ang gagamitin natin dito guys is green. Okay, para medyo mas light siya. Okay. Tapos, multiline na lang tayo dito. Nas ml, scale tayo na 150. Okay. ml, scale na 150. Okay. Medyo na-confuse lang ako. Okay, so meron na tayong terrace. Explode lang natin tong dalawang to. Tapos, match prop natin siya. MA, kunin natin yung green para makapy sila. So, bakit hindi nagiging green ito guys? Kasi nakalock siya. Ayun, nakikita nyo yung parang kandado. Nakalock layer siya. Ayan, so after natin gumawa ng terrace guys. Okay, gagawa naman natin ng access yung tao dito. Okay, so ang napili ko dito guys is gagamit ako ng sliding window. Sliding door pala, sorry. Na ang width niya is basically 700 yung isang panel. So, offset tayo ng 700. Okay, 700. Or 800 siguro. Sorry. Offset tayo ng 800. Tapos, yung magiging pintuan ko dito guys is sliding window. Sliding glass door. Okay? Tapos, magkakaroon din tayo ng window para dito. Okay? So, pagkatapos natin sa mga walls, okay, no? Pagkatapos natin sa mga walls, so meron na tayong grid bubbles, grid lines, grid bubbles, columns, meron na tayong mga walls. Okay? The next thing na gagawin naman natin is yung doors and windows. Okay? Oops, nakalimutan ko, hindi po pala natin na ilalagay yung ating stairs. So, kailangan nating i-copy to guys. Kailangan nating i-copy. Yan, kailangan kasama din sa part ng floor plan niyo guys yung mga ating mga stairs. So, offset ako ng 300 dito. Okay. Tapos, ganun din dito. Offset tayo ng... Okay. So, paano ba natin malalaman yung magiging steps, guys? Ganito lang siya. So, ganito siya ginagawa, guys. No? Kung ano yung total na floor to ceiling or from your finished floor line ng ground floor plan to second floor plan is kukunin nyo lang yung height nun, didivide nyo lang yun guys sa 0.18. So halimbawa 3 meters ka, divide mo lang yun sa 0.18 para makuha mo yung height. Ilan yung magiging steps nyo? Kailangan nyo ng 16 or 17 kung gusto nyo na mas mababa. Okay, so itutuloy-tuloy lang natin to. 11, 12, 13, 14, 15, and then 16. Okay? So, offset lang tayo dito ng 300. Okay. So, 11, 12, 13, 14, 15, and then 16. Okay, tapos extend lang natin to. Ito guys yung kanyang pinaka handrail. Okay, tapos offset tayo dito ng 300 ulit. F tayo dito, tapos fillet natin to. Okay, tapos same lang siya dito guys. Ayan.
Okay. So, ayan. So, medyo, parang hindi masyado nakakahingal doon sa... Oops, sorry. Bawasan natin to ng 300. Kasi dapat, yung last step nyo guys, ito na dapat yung pinaka second floor plan niyo. Okay, so offset lang dito tayo ng 300 dito. Okay, so fillet lang natin to. Extend natin. Tapos, gamit tayo nito. Uh, 300. And then, lalagyan natin siya ng annotations na kung ito ay up. Ito naman, move ko lang to dito. Adjust ko lang siya ng konti. Kung ito ay up, ito naman syempre ay down. Down, okay. Tapos, gawin lang natin tong cyan. Okay, kasi hanggang dyan dapat yung magiging second floor plan nyo. Tapos, pwede kayo ditong mag-create na. Okay. It means, nakikita from your second floor plan. Okay? Nakikita from your second floor plan yung okay, so it means nakikita ng second floor plan mo yung step ng pinaka first ground floor plan nyo. So, magdedepende talaga ito guys, no? Doon sa magiging design. Okay? So, ito pwede rin namang sagad. Pwede rin naman to guys, sagad na. If ever. Ayan, pwede rin naman to. Ayan, tapos hindi na to nakikita dapat. Okay, tapos ayan. So, ayan, kailangan natin yan. So, tapos na tayo dun sa ating mga walls. Next na gagawin naman natin is yung mga doors and windows. Okay, so para dun sa ating sa doors and windows is mag-offset lang tayo dito ng 200. Tapos, offset tayo ng 900. Gamit tayo ng mga malalaking pinto para dun sa ating mga pintuan. Okay, tapos offset tayo ng 200. Offset tayo ng 900. Okay. Tapos, magkakaroon tayo dito ng pintuan din para dun sa ating 200. Offset tayo ng 600 para naman dun sa ating mga CR. Okay. Back. Okay. Adjust natin ng 100 na lang. Ayan. Tapos, ito rin. Offset tayo ng 100. Tapos, offset tayo ng 600. 600 kasi normal na width na ginagamit na pintuan para dun sa mga CR. Okay. Tapos, extend ko lang ulit ito. Tapos, trim natin siya. Okay. Tapos, delete na natin to. Ayan. Meron na tayong mga butas para dun sa ating mga doors and windows. Okay. So, what's next? Mga windows naman. Okay. So, check natin kung ano yung ginamit natin doon sa baba. Okay. So, 1.6. So, ganun din yung gagawin natin dito guys.
Magamit tayo ng 1.6. Pero hahatiin natin to dun sa tatlo. So gagayahin natin yung pattern dito since parehas naman ito guys. Ay kakopy ko na lang ito. Okay. So copy natin to. Yan. Tapos move ko lang muna yung mga bintana guys ng 1,000 para may reference point ako. Pwede ko nang i-trim ito. Pwede ko nang ibalik-uli ito. Move lang natin siya ng 1,000. Okay. Tapos, next thing, i-copy na lang natin to. I-copy natin. I-copy. Oops. Ano nangyari? I-copy natin. Copy. Check na lang natin kung mag-fit siya later on. Tapos, kuha lang tayo ng reference point. Okay. Tapos, ang gawin natin dito, i-move lang muna natin. Delete ko lang muna to guys. I-move ko lang muna yung mga blocks natin ng 1,000 para maitrim natin yung ating mga walls. Oops, naka-X-line pala to. Guys, kung gusto niyo matuto kung paano... Oh no. Ibig sabihin, hindi siya sagad na sagad. Okay. Okay. Tapos, move natin siya ng 1,000. Guys, kung gusto niyo matutunan kung paano nag-create ng doors and windows, ng mga sukat is panoorin niyo yung early part ng how to create ground floor plan. Tapos, move ko lang to ng 1,000. As well as for this one. Tapos, trim natin siya. Tapos, move na natin siya. 1,000. And, ito guys, iskuha natin yung center niya. Offset tayo ng 300. Yung mga CR nyo guys, sa mga drawing nyo, lagyan nyo ng CR yon. Ang tawag dun guys is natural ventilation. Okay, so for this one, ganun din gagawin ko, 1,000. Oops. Tapos, move natin siya ng 1,000. Okay. Ayan, meron na tayong doors and windows. So, ito, lalagyan ko rin to ng window, syempre. Offset tayo ng 800 para maging 1.6 siya. Okay. Tapos ito, ganun din yung gagawin ko, syempre. Offset tayo ng 300. Tapos yung ginamit ko dito guys na para sa CR is basically ilan to? 6. Oops, 900 pala. Magkamali yata ako. Okay lang.
Dahil ilan ba to? 600. Okay, so may kulang pa tayo ng 300. Offset, stretch lang natin sila ng 150 both sides para maging 900 yung 150. Okay. Okay. So, magkakaroon tayo ng change of plan, guys. Itong kabilang part na lang yung lalagyan natin. Offset tayo ng 900. Parang hindi naman siya masyadong nakakasiwa tingnan sa harap, guys. Offset tayo ng 450. Tapos, trim natin siya. Delete natin to. Delete lang natin to. Tapos, move lang natin siya dito. Okay, so I hope na nasusundan siya kahit paano, guys, no? Okay, so ano pa ba kailangan natin? Kailangan din natin dito ng check ko lang muna to. Oops, hindi na siya kasya. Okay, so siguro magkakaroon ako dito ng offset tayo ng 300. Ito ibang klaseng window na ito, guys. Tapos mirror ko siya para pantay siya dun sa kabila. Ayan. Tapos magkakaroon ka dito ng windows. And then basically, ano yung magiging itsura yun? Ganito siya, guys. Kakopy ako dito. Tapos, explode ko lang ito. Tapos, kukuha ko dito. Tapos, extend ko lang ito. Tapos, guguhit ako dito to make sure na yung elevation ng walls dito is hindi sila pantay. Okay? So, yellow or green pwede. Okay? Tapos, ikakopy ko na lang ito doon sa kabila. Okay. So, yan. Meron na tayong mga windows. Okay? So, ano pa yung kailangan natin? Kailangan natin ng mga doors. Siyempre, pagdating sa mga doors is, madali na lang siya, guys, na. Pwede kayong kumuha dito, guys, sa tool palettes. Tapos, punta kayo dito sa architectural door. Metric tayo. Door na metric. Okay, tapos select nyo to. Palitan nyo to ng door. Door and windows. Okay, tapos make sure lang na naka 90. Open siya ng 90 degrees. Tapos, rotate nyo muna siya. Okay. But since mali yung orientation niya, palitan natin. Move lang natin to. Scale natin. Reference. Okay. Tapos, guhitan natin dito, guys, kasi hindi naman pantay yung CR natin dun sa flooring ng master bedroom. Kasi, hindi sila pwede magpantay dahil baka pwedeng lumabas yung tubig mula dun sa CR natin. Okay? Tapos, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila, guys. Okay. So, pwede natin tong i-move dito. Okay. Tapos, palitan na lang natin yung orientation niya. Okay. Tapos, para naman dito, guys, ang normally na ginagawa ko dyan is, gumagawa ko ng rectangle. Okay. Tapos, at 800 by 50. Tapos, palitan din natin to ng doors and windows. Tapos, move lang natin siya dito, guys. Okay. Tapos, scale natin siya. Tapos, move natin to ng siguro mga 100. Move din natin to ng 100. Tapos, gawa tayo ng line dito, guys, sa labas. Kasi hindi naman
pwede nating i-assume na hindi sila pantay or either pantay man sila, is lagyan pa rin natin to ng line which is 0.9. Okay? Tapos ito, move lang din natin to ng 50 para hindi siya masyado nakadikit. 50. Tapos create na lang kayo ng inyong arrow. Okay, na nag-i-indicate na ito ay isang sliding door. Okay, so I hope na nagigets nyo naman yung concept kahit paano. Tapos palitan nyo lang to. Pwede kayong mag-match prop, no? Para makuha nyo siya. Tapos, pwede kayong mag-mirror. Okay. Guys, kung gusto nyo na mas detalyadong way paano gumagawa ng floor plan is please do watch my video creating ground floor plan. I guess nasa mga part 3 or 4 ata yun, 5. Okay. So yan, tapos na tayo. Ano ang next thing natin? Ito, wala pa pala tayong mga pintuan dito. So copy lang natin to. Rotate muna natin. Move natin. Tapos, scale tayo. Scale, base point. Gamitin natin yung reference or enter. First point, second point, destination point. Tapos, palitan natin to ng orientation. Copy lang natin to dito, guys. Okay. Tapos, palitan natin ng mga orientation siya. Tapos, move lang natin siya para maging mas maayos. Yan. Then, for this one, is pwede tayong gumamit dito nito. Okay. Tapos, palitan natin yung orientation niya. Ayan. Okay guys, so tapos na tayo sa grid lines, grid bubbles, columns, walls, doors, windows. Ano yung next thing na kailangan natin? Kailangan natin guys ng mga 2D blocks na or mga text. Okay, so ano ba to? 'Di ba bedroom? So kailangan lang natin ng mga blocks para dun sa bedroom. Copy ko na lang din ito. Okay, tapos rotate ko na lang din siya. Kung gusto niyo makita guys kung saan ako kumuha ng mga blocks nito guys, pwede niyo panoorin yung mga previous videos ko kung saan ako kumukuha ng mga 2D blocks. Okay. Yan, lalagyan lang ng isang bedroom dito. Depende na lang ito guys sa magiging orientation ninyo. Okay, tapos para dun sa aking master bedroom, ito pwede ko nang i-copy na lang ito. Okay, yun. So, medyo malaki-laki yung master bedroom ng mga kwarto natin. No? So, depende ito na lang dun sa kanila kung paano nila ito lalagyan. Okay, ano pa ba kailangan natin? So, meron na tayo. So, para naman dun sa mga CR natin, kailangan din natin tong malagyan. Bigyan ko lang kayo ng idea konti guys, no, kung paano kayo mag-create dito sa ating mga CR. Ngayon, ang pwede nyo kasing gawin dito guys is pwede ko yung mag-offset dito ng assuming nating 1,000. Okay. Tapos offset tayo dito ng 500. Okay, so ngayon, dito mo ngayon ilalagay yung center nung inyong mga lababo. Kasi guys, once na nag-create na tayo ng plumbing guys, is meron din mga specified distance din yun. Okay, tapos offset tayo dito ng mga siguro 1,000. 1 metro. Okay, pwede na natin i-move siya dito. Okay, or i-move pa natin dito ng siguro 200. Ayan, pero since wala tayong space para dun sa okay, yan. Ayan, pwede na to guys, no? Actually, medyo pwede na siya. Okay, and same thing, ganun din yung gagawin natin pagdating dun sa ating kabilang CR. Oops, so medyo naka-mirror pala siya. Okay, tapos move na lang natin din to. $200. Okay.
Okay, so meron na tayong mga blocks. Ano pa ba yung mga next na kinakailangan natin? Kailangan din natin ng mga tao, syempre. Try natin lagyan ng mga tao. Tapos rotate natin para medyo magkaiba naman yung orientation nila. Tapos, copy na lang din tayo dito. Kunwari, pababa. Okay. Tapos, isa pa dito. Tapos, pwede tayo maglagay dito ng planters, guys. No? Mga halaman. Depende ito dun sa gusto ng may-ari. Yun, pwede kayo maglagay dyan, guys. Or dito. Kung saan nyo gusto. Okay, so, depende na lang ito dun sa magiging gusto ng may-ari. Or sa inyo. Okay, so ano yung next natin? Nakalimutan pa natin ilagay yung ating mga doors and windows annotation. Okay, but the thing is, ano ba yung sukat natin? D1. Meron na tayong D2. Ano yung sukat ng D2 natin? 800. Pero yung ginamit natin na pang pinto dito is 900. So, hindi siya pwede maging D1. Eh, meron na tayong D3. Okay, so ano yung kasunod ng D3? D4 na tayo ngayon. Okay tayo. Move natin siya dito. Tapos, i-copy na lang natin to. Since pare-parehas naman sila nang gagamitin. Tapos, yung mga pinto sa CR, since parehas lang din naman sa baba, pwede na siya maging D3 ngayon. Okay, so meron tayong D3. D3. Tapos ito, may bago tayong pinto dito. So, after ng D4, syempre, gawin natin tong D5. Okay. Tapos, yung mga pinto na bintana naman natin, puro W3 naman yung ginamit. Okay. Window 3. Window 3. Tapos, para dito is window 1, window 4, window 2. Copy natin siya ng 28,000. Bakit 28? Kasi yun yung ginamit kong reference point kanina, no, sa pag-copy ng mga grid lines. Tapos para dito sa taas, i-copy ko lang din ito ng 28,000. Same din dito, guys. 28,000 din. Okay. So, ayan. Meron na tayong mga doors and windows annotations. Delete ko lang ito. Ito, guys, is window 3 din. Same size sila. Tapos, yung para sa mga CR, ano yung ginamit ko doon? Window 5. Okay, so ilalagay natin dito, window 5. Window 5. So, paano ginagamit yung doors and windows annotation is please do watch again my previous videos in regards kung I'm not sure kung anong part na siya. Pero makikita nyo doon yung isang part ng doors and windows annotation. So, after ng window 5, may another window tayong bago. Okay, so ang gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng window 6. Tapos, move ko na lang siya para kapantay siya dito sa loob. Okay, meron na tayong mga doors and windows annotation. Ano yung next natin? Kailangan na natin ng mga text. Okay, tsaka sama na natin yung elevation, guys, no? Ito ay bedroom 1. Oops, saan napunta? Ayan, sige, ito na lang. Copy natin to. Ayan, ano bang ilalagay natin dito? Bedroom 1. Okay, so meron na tayong bedroom 1. Okay. Tapos, same pa rin. Ito na yung magiging floor finishes natin. Kung gusto niyo malaman ano yung mga iba't ibang ginagamit na floor finishes, please do again watch my previous videos when it comes to the floor finishes. So, para naman doon sa elevation natin, since 200 na yung ginamit dun sa ating okay, so para magka-ideya kayo, magawa ako dito ng line.
Offset tayo ng 200 para dun sa finish floor line. Offset tayo ng 3,000 para dun sa ating building height. Okay, ngayon, ano yung magiging total elevation niya na ngayon? 3,200. So, yun yung ilalagay natin guys dito sa ating elevation. 3,200. Okay. Tapos, kakopy ko na lang din ito. Nalagay ko siya dito. Bedroom 1, bedroom 2. Tapos, copy ko na lang din ito para dito. Move ko lang tong tao. Tapos, pwede natin ilagay dito master bedroom. Okay. Ceramic tiles finish pa rin siya. Tapos, ito yung elevation niya. Tapos, para naman dito. Okay, lalagay naman natin dito is terrace area. Ang magiging floor finish natin dito guys. Syempre, ano ba yung mga possible na gamitin? Pwedeng plain cement plaster, pwedeng semento lang talaga. Pwede rin tayong gumamit ng tiles, pwede rin tayong gumamit ng planks. Okay? So, ano bang maganda? Sige, okay. Sige, gamit tayo dito ng 600 by 600 ceramic tiles finish. Okay, so ayan, hallway area. Tapos, para naman dito, gamit tayo dito ng hallway. Tapos, gamitin natin dito 400 pa rin. It doesn't mean guys na pares sila ng size. Isa lang yung tiles na gagamitin. Pwede yung sa master bedroom, iba yung design ng tiles niya. At sa mga ibang bedroom is ibang tiles, ibang style pa rin ng tiles yung gagamitin. Pero pares sila ng size. Tapos dito guys, pwede na kayo maglagay dito ng TNB. TNB stands for toilet and bowl. TNB. Okay. So, adjust lang natin siya ng konti. Copy natin to. Okay. Ayan guys. So, basically, medyo kompleto na tayo. Mayroon pa ba tayong mga kinakailangan? Kailangan na lang natin dito is mga wall hatch. Okay. So, paano ba gagamitin yon? H tayo. Okay. Tapos, under user define, gamit tayo ng double. Spacing natin would be 400. And then, add peak point tayo. Yan. Tapos, para naman dito, hatch ulit tayo. Okay. Tapos, para naman dito. Okay, sas dito naman, gagamit kasi tayo dito ng 400 eh. So, try ko lang muna. Pero feeling ko baka mahirapan tayo dito. Kasi marami na siyang 2D blocks. Okay, so hindi niya kaya. So, ang gagawin ko, i-move ko na lang muna to. Ng, ilan ba? 10,000. Saka tayo mag-hatch. So, palitan natin spacing ng 600 kasi 600 by 600 yung gagamitin natin. Saka natin pwede i-move ito ng 1,000. Oops, bakit 1,000? 10,000 pa. 10, 1, 2, 3. Nakalimutan ko lang guys, no? Nakalimutan kong ilagay din yung cut section. So, ikakopy ko lang ito guys. Kung saan yung naging cut section natin doon sa ating ground floor plan is doon ko rin ilalagay yung
cut section ko para sa second floor plan. Okay, so 28,000. Okay, so as a recap, no, so medyo tapos na tayo. So as a recap, natapos na natin yung ating mga grid lines, yung grid bubbles, yung ating mga columns, yung ating doors and windows, yung mga text natin, yung mga floor finishes, elevation, mga 2D blocks natin, okay. So ano yung next natin? Nakasama na rin natin yung ating mga section. So ano yung next natin, guys? Next natin dito, guys, is yung ating roof plan. So what's next? The next thing na kinakailangan natin pagdating sa ating architectural drawing is yung ating roof plan. At yung roof plan na yon is yung magiging base natin para malagyan natin ito ng roof line. So on my next video is gagawin natin ang ating roof plan. Then after ng roof plan is gagawin na natin yung ating mga elevation drawings. Before I end up this video is I just wanna share to you na I'm still selling my AutoCAD cup. Now you can support this one by purchasing on the link on the description below. And you can also support this channel by, don't skip ads. Kung hindi kayo nag-skip ng ads, guys, is malaking tulong sa akin yun. Makakatulong yun para makapag-upgrade tayo, lalo na kapag gagawa na tayo ng mga SketchUp tutorial, since video card yung labanan dun. So, I hope guys naman ay natutunan kayo, and kung hindi nyo pa nasusubscribe yung channel ko, is please do subscribe my channel, and syempre yung notification bell, and sana maging updated kayo dun sa mga parating ko na videos na mga AutoCAD tutorials.